Araw-araw, ikaw ang hinahanap. Sa gitna ng ingay, ikaw ang sagot. Di man sigurado sa simula, ngayon malinaw na. Tahimik lang ang hapon sa loob ng maliit na coffee shop sa kanto. Doon nagtatrabaho si Ellie. Isang simpleng barista na may paulit-ulit na routine. Timpla ng kape, tawag ng order, ngiti sa customer. Hanggang sa isang araw, may pumasok na bagong muka. Isang iced coffee, less sugar, may hinang sabi ng lalaki. Napatingin si Ellie. Simple lang ang itsura nito. Nakaputing polo, medyo magulo ang buhok, at mukhang laging pagod. Name po nila, sir? Tanong niya habang isinusulat ang order. Ken. Simula noon, araw-araw na pumupunta si Ken. Pareho lang ang order. Pareho rin ang tahimik na aura nito. Pero may kakaiba. Unti-unting napapansin ni Ellie na palagi siyang tinititigan ni Ken. Hindi halata, pero ramdam niya. Magandang araw mga kwentong Pinoy BL. Ako si Eldren, ang inyong narrator. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag mong kalimutang pindutin yung subscribe button at i-click yung notification bell para lagi kang updated sa mga susunod na kwento. At kung ikaw ay matagal nang nagsusubaybay ng channel na ito, maraming salamat sa patuloy na suporta. Bago tayo magsimula, kung magustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang i-like ang video at mag-iwan ng komento. Gusto ko marinig ang inyong mga opinion at mga nararamdaman. Ready ka na ba? Tara, simulan na natin ang kwento sa araw na ito. Isang araw, habang inaabot niya ang kape. Salamat, Ellie, sabi ni Ken, sabay ngiti. Napatigil si Ellie. Ngayon lang niya narinig na binanggit ni Ken ang pangalan niya. At hindi niya alam kung bakit. Pero parang may kakaibang init sa dibdib niya. Paano ko ang simpleng araw-araw? Doon mo pala makikita ang taong magbabago ng mundo mo. Mula nung araw na tinawag ni Ken ang pangalan niya, may nagbago kay Ellie. Hindi sa trabaho, kundi sa pakiramdam. Hindi na lang basta customer si Ken. Araw-araw, eksaktong alas 4 ng hapon, papasok si Ken sa coffee shop. Parehong order, parehong katahimikan. Pero ngayon, may dagdag na. Less sugar pa rin, sir? Tanong ni Ellie. Medyo nakangiti. Tumango si Ken. At ikaw, pagod na naman. Napakunot ng noo si Ellie. Ha? Halata ba? Medyo, sagot ni Ken. Sabay upo sa paborito niyang pwesto sa tabi ng bintana. Simula noon, naging ganun na ang routine nila. Maliit na usapan, simpleng kamustahan, hanggang sa isang araw, biglang umulan ng malakas. Wait ka muna, sabi ni Ellie habang inaabot ang payong niya. Huwag ko munang umalis. Nagulat si Ken. Ikaw, paano ka uuwi? Okay lang, mas malapit naman ako, sagot ni Ellie. Sandaling natahimik si Ken. Pagkatapos, ngumiti siya. Hindi yung simpleng ngiti lang, kundi yung parang may gustong sabihin. Pwede, samahan mo lang ako, mahinang sabi niya. Parang tumigil ang mundo ni Ellie. Hindi niya alam kung dahil sa ulan o dahil sa kaba sa dibdib niya. Sige. Magkasabay silang lumabas ng shop. Iisang payong ang dala. Tahimik pero hindi awkward sa unang pagkakataon. Hindi na lang sila barista at customer. May something na. Minsan,
Ang nakasanayan, nagiging dahilan para hindi mo na gustong bumalik sa dati. Simula nung araw na magkasabay silang umuwi sa isang payong, parang mas naging natural ang lahat. Hindi na lang simpleng usap ang meron sa kanila. Isang hapon, wala masyadong customer. Tahimik ang paligid. Tanging tunog lang ng coffee machine ang maririnig. Wala kang pasok bukas? Tanong ni Ellie habang naglilinis ng counter. Wala. Ikaw? Half day lang. Tumango si Ken. Saka tumingin sa kanya. Gusto mo lumabas? Napatigil si Ellie. Ha? Hindi coffee shop. Ibang lugar naman. Hindi agad nakasagot si Ellie. Hindi dahil ayaw niya, kundi dahil hindi niya inaasahan. Sige, may hina niyang sagot. Kinabukasan, nagkita sila sa maliit na park. Simple lang, walang engranding plano. Naglakad-lakad, bumili ng street food, at naupo sa bench habang pinapanood ang mga taong dumaraan. Ang tahimik mo, sabi ni Ken. Ikaw din naman na, sagot ni Ellie. Napatingin si Ken. Pero pagkasama kita, parang okay lang kahit tahimik. Hindi alam ni Ellie kung anong isasagot. Biglang may hangin na dumaan. Bumagsak ang ilang hibla ng buhok ni Ellie sa mukha niya. Walang sabi-sabi. Marahang inabot ni Ken iyon at inayos. Napatigil si Ellie. Sobrang lapit nila. Sorry, bulong ni Ken. Pero hindi niya agad inalis ang kamay niya. Sandaling nagtagpo ang mga mata nila. At sa sandaling iyon, parang may gustong mangyari. Pero umatras si Ellie. Mainit. Sabay iwas ng tingin. Tahimik ulit. Pero iba na ang tahimik na iyon. Mas mabigat. Mas may ibig sabihin. Habang naglalakad pa uwi, hindi na sila magkatabi. Pero pareho silang may iniisip. Parehong naramdaman. At pareho ring natakot. Kapag mas malapit ka, doon mo rin mararamdaman ang takot na baka masaktan ka. Ilang araw matapos ang nangyari sa park, bumalik sa normal ang lahat. Parehong routine, parehong katahimikan. Pero ramdam ni Ellie, may nag-iba. Hindi na kasing dalas magsalita si Ken. At siya rin, parang umiwas. Hanggang sa isang hapon, pumasok si Ken sa coffee shop. Pero hindi siya nag-iisa. May kasama siyang lalaki. Matangkad, maayos manamit. At halatang komportable sa tabi ni Ken. 2 iced tea coffee, sabi nito. Napatingin si Ellie kay Ken. Ngumiti lang si Ken. Pero iba. Ellie, si Marco. Pakilala niya. Ka-work ko. Hi, sabi ni Marco. Magaan ang boses. Hi, mahinang sagot ni Ellie. Habang ginagawa niya ang order, hindi niya maiwasang mapatingin sa kanila. Masaya silang nag-uusap. Minsan, natatawa si Ken. Yung ngiti na bihira niyang ipakita. At ang mas masakit, hindi siya ang dahilan nun. Pagkatapos ng shift, hindi na napigilan ni Ellie. Lumabas siya ng shop. At nakita niyang magkasabay pa rin naglalakad sina Ken at Marco. Ken! Lumingin si Ken. Ellie! Lumapit siya. Medyo kinakabahan. Uwi ka na? Oo. Ihahatid lang ako ni Marco. Sagot ni Ken. Parang may kumurot sa dibdib ni Ellie. Ganun ba? Tahimik.
Okay lang ba? Tanong ni Ken. Napangiti si Ellie. Pilit. Siyempre. Kaibigan mo naman siya eh. Sandaling nagtagpo ang mata nila. Parang may gustong sabihin si Ken. Pero hindi niya ginawa. Sige, mauna na kami, sabi nito. Tumango si Ellie. Habang papalayo sila, hindi niya maiwasang mag-isip. Bakit parang ang sakit? Kung wala naman akong karapatan. Kinagabihan, hindi mapakali si Ken. Paulit-ulit niyang iniisip ang itsura ni Ellie kanina. May mali, bulong niya sa sarili. Minsan, doon mo lang malalaman ang mararamdaman mo. Kapag nakita mong may ibang pwedeng pumalit sa'yo. Kinabukasan, hindi mapakali si Ellie. Paulit-ulit niyang iniisip si Ken at si Marco. Habang nagtatrabaho siya, wala siya sa focus. Ilang beses siyang nagkamali ng order. Ellie, okay ka lang? Tanong ng katrabaho niya. Oo. Pilit niyang sagot. Pero hindi talaga. Eksaktong 4:00. Pumasok si Ken. Mag-isa. Napatingin agad si Ellie. Pero agad din siyang umiwas. Isang iced coffee, less sugar, sabi ni Ken. Parehong linya, parehong oras, pero iba ang pakiramdam. Pag-abot ni Ellie ng kape, hindi agad umalis si Ken. Pwede ba tayo mag-usap? Tanong niya. Napatigil si Ellie. About saan? About sa'yo. Sa atin. Tumahimik ang mundo ni Ellie. Lumabas sila ng shop sa gilid ng kalsada, sa ilalim ng ilaw ng poste. Galit ka ba? Tanong ni Ken. Hindi, sagot ni Ellie. Bakit ako magagalit? Dahil kay Marco. Napatawa si Ellie. Pero halatang pilit. Wala naman akong pake. Tahimik si Ken. Sabay, sinungaling ka. Mahinang sabi niya. Napatigil si Ellie. Anong kung wala kang pake? Bakit umiiwas ka? Bakit iba ka kahapon? Hindi makasagot si Ellie. Hanggang sa... ikaw, sagot niya. Bakit parang may karapatan kang magtanong? Mas lalong tumahimik ang paligid. Dahil gusto kita, diretsong sabi ni Ken. Parang tumigil ang mundo. Simula pa lang, gusto na kita. Hindi ko lang alam kung tama ba. Kung okay lang ba sa'yo. Hindi makagalaw si Ellie. Si Marco, kaibigan lang siya. Sinadya ko siyang isama kahapon para makita kong may nararamdaman ka. Napangiti si Ellie. Pero may luha sa mata niya. Ang unfair mo. Alam ko, sabi ni Ken. Pero natatakot ako. Ayokong ako lang. Lumapit si Ellie. Hindi ka nag-iisa. Mahinang sagot niya. Sandaling nagkatitigan. Wala nang takot. Wala nang pag-iwas. Gusto rin kita. Bulong ni Ellie. Dahan-dahang bumiti si Ken. At sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay ni Ellie. Mahigpit. Totoo. Sa gitna ng takot, pinili nilang umamin.
dahil mas masakit ang hindi sinubukan. Lumipas ang mga araw, pero hindi na tulad ng dati. Mas masaya, mas magaan, at higit sa lahat, hindi na sila nagtatago. Araw-araw, pumupunta pa rin si Ken sa coffee shop. Isang iced coffee, less sugar, sabi niya. Nakangiti. Napangiti si Ellie habang inaabot ang order. Alam ko na yan. Pero gusto ko pa rin sabihin para makita kitang ngumiti. Namula si Ellie. Ang corny mo. Pero effective, di ba? Sagot ni Ken. Pagkatapos ng shift, hindi na sila naghiwalay agad. Naglalakad sila sa parehong daan. Magkatabi. Minsan, magkahawak ang kamay. Wala nang pag-iwas. Isang gabi, bumalik sila sa park kung saan nagsimula ang lahat. Tahimik. Presko ang hangin. Naalala mo? Tanong ni Ken. Tumango si Ellie. Dito ka unang. Naging weird. Napatawa si Ken. Weird agad. Yung inayos mo yung buhok ko, sagot ni Ellie. Umiiwas ng tingin. Akala ko kung ano na. Lumapit si Ken. Hindi yun kung ano lang, sabi niya. Totoo yun. Dahan-dahan niyang hinawakan ang pisngi ni Ellie. Walang pag-aalinlangan. At sa ilalim ng ilaw ng buwan, marahan niyang hinalikan si Ellie. Unang halik, hindi nagmamadali. Hindi perpekto. Pero puno ng lahat ng hindi nila nasabi noon. Paglayo nila, magkalapit pa rin ang noo nila. Sigurado ka na ba? Tanong ni Ellie. Sa'yo? Sagot ni Ken. Sa araw-araw, ikaw na. Napangiti si Ellie. At hindi na ako babalik sa dati, dagdag niya. Mahigpit na nagyakap si Ken. Sa simpleng coffee shop, sa paulit-ulit na routine, sa araw-araw na walang kasiguraduhan, nahanap nila ang isa't isa. At pinili ang araw-araw. Hindi kailangan na enggrandeng simula. Dahil minsan, sa simpleng araw-araw, doon nagsisimula ang habang buhay. Sa simpleng tagpo, di ko inaasahan na sa bawat tingin may nararamdaman. Tahimik na mundo biglang nagkulay nang dumating ka sa buhay ko't sabay. Hindi ko man plano, pero puso'y napalapit sa'yo. Araw-araw, ikaw ang hinahanap. Sa gitna ng ingay, ikaw ang sagot. Di man sigurado sa simula, ngayon malinaw na. Araw-araw, ikaw ang pipiliin. Sa bawat sandali, ika'y aaminin. Kung ito man ay panaginip lang, sana di na magising kailanman.
ngiti mo, ako'y nadadala sa simpleng usapan. Puso'y kumakaba, hindi man madali. Takot ay nandyan, pero sa'yo handa kong sugalan. Kung may pagdududa, ikaw ang sagot sa lahat ng to. Araw-araw, ikaw ang hinahanap. Sa gitna ng ingay, ikaw ang sagot. Di man sigurado sa simula, ngayon malinaw na. Araw-araw, ikaw ang pipiliin. Sa bawat sandali, ika'y aaminin. Kung ito man ay panaginip lang, sana di na magising kailanman. At kung bukas ay magbago ang lahat, hawak kamay, hindi bibitaw. Sa simpleng araw na kasama ka, buong mundo'y sapat na. Araw-araw, ikaw pa rin hanggang dulo. Sa bawat tibok, pangalan mo. Wala nang hahanapin pa, dahil ikaw na. Araw-araw, ikaw na.